Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, pagsasaluhan po natin ngayon ay overloaded sushi. Oh, di ba? Sarili ko pong panoorin po ninyo kung paano po ako nagsakripisyo. Sa mga po pa kayo, fast forward na lang po sa recipe po. Tano na po yung sushi rice, hindi po simple. Ang ginawa ko talagang special. At meron din po tayong syempre ramen. Nilagay ko po dito yung mga ibang surimi. Samahan po ninyo ako sa pag-prepare sa recipe. Sa mukbang, paki-fast forward na lang po. Umpisahan po muna natin sa Japanese rice. Ayan. Try mo na lahat to. Ano lang po ito? Kalating kilo. Siguraduhin po ninyo yung mabibili po ninyong Japanese rice. Bilog na bilog. Tapos buong buo. Huwag po kayong bibili ng durog na durog. O medyo durog. Huwag po. Piliin nyo po yung magandang klase para masarap po yung inyong lulutuin na sushi. Sushi rice. At ang paghuhugas po hanggang sa medyo luminaw. Huwag naman yung masyadong hugas na hugas kasi madudurog yung bigas. Tapos huwag nyo pong pipigain. Ganyan lang po. Ito po para pang naluto, shiny po yung bigas. Yan. Para po yung alahas na hindi totoo. Kailangan ingatan nyo pag nagasgas kasi. Diba? Hindi lalo na yung magitong mga alas. Ganun po. Kailangan maintain yung shyness. Shyness o shininess. Yan. Kasi na po natin yung luminaw ng maayos. Medyo malamig na tubig po yung gamitin po nyo. Wag po yung mainit o lukewarm o maligam-gam. Kasi medyo lalambot po yung bigas. Ayan. Isang hugas na lang. Medyo malinaw pa po ulit. Ayan. Malinaw na po yung tubig. Hindi naman sobrang nalinaw. Tapos, i-rest ko lang po ito sa ref na mga isang oras. Ibang restaurants po talaga nire-rest nila mga 5 to 6 hours bago po steam. So i-rest ko po muna ito sa ref. Siguro mga 1 hour lang kasi lamon na ako. After mahigit isang oras, ang ganda kasi na pinanonood kong telenovela eh. Talagang pag-ibig ko. Ayan po. I-drain po natin to Dahan-dahan lang po. Kailangan po drain na drain. Ganda na itsura. Ito, first time ko lang po sa buong buhay ko nagagawa po ng sushi. At magmumukbang po ng sushi. Paano mo naman natutunan yan, kuya? Yung mga tanong ganyan talaga, lakas ng loob. Saka may social media. Panood ka sa YouTube. Kailangan po drain na drain. Kasi kailangan pong matanggal yung liquid na pinagbabaran. Hindi naman po yung tuyo-tuyo na halos magdikit-dikit na. Hindi. Yung liquid lang po. Yan. Yan. Drain lang po natin mabuti. Kapag napatulo po natin, hindi na po ito hugasan. Lagay na po natin sa rice cooker. Lugasan mo naman po yung rice cooker, siyempre. Gamit po tayo ng wooden spoon. Isa na po first time ko pong gumawa po na to. Medyo spread lang natin ng bahagya. Kasi ang sushi rice daw po parang sticky rice. They make konting
lagkit. Kaya kailangan daw pong gawin nyo para pagluluto hindi mahilaw. At cool water po. Yan natin ang tubig. Hindi po masyadong marami ha. Di ba pinapabot po natin dito pag nagsasayin po tayo. Ito, ganito lang po. Kasi nababanda po natin. Ito, hindi ko alam kung tamang sukat. Nakita ko lang sa pinanood ko. Hindi masyadong nilagyan ng tubig. Kaya okay na yan. Yung hanggang dito lang. Kundi pa. Yan, tama na po. Isang hanggang dito lang po. Ito na po natin. Kapag medyo hello, pwede naman po maglagay. Ang ilalagay po, mainit na tubig. Okay. Habang nasa rice cooker, paunti-unti lang. Tapos, tignan po ninyo ang budak yung butil kung tama na sa inyo yung lambot o medyo may kunat. Depende po sa inyo. Ayan po mga kababayan, napaganda po ng pagkakaluto ng ating sushi rice. Ayan po, medyo makintab siya. Bubuo. So, meron po akong non-stick na kawali. Lagyan na po natin. Hanggat mainit daw po, mainit nga talaga. Lagyan na daw po dyan. Dali lang po ha. Magasgas yung ano eh. Ayan. Huwag niyo po sasama yung sunog. So, habang mainit-init pa daw, maglalagay po ako ng sushi vinegar o rice vinegar. Ito, tansyahan lang din po. Hindi nyo naman po mga 90 ml. Tapos, paghalo daw po, dahan-dahan lang. Hindi po yung dinudurog yung parang pinaghihiwalay lang po yung mga butil. Kailangan daw po yung hiwa-hiwalay. Ganun po yung tamang consistency. Para buo daw po yung sushi rice. Oo nga. Galing pala. Ganun pala. Ayan po. Nadudurog. Galing. Maglalagay po ako ng konting mirin. Ito pong mirin. Pipili na po kung gusto nyo mirin o rice wine vinegar. May konting sweetness po. Lagay tayo ng konti. Yan. Gusto ko po kasi sa sushi. Lalasahin yung konting tamis. Kasi iba po ayaw ako may konting tamis. Masarap. Pampalinam-nam. Sarap. Ayan po. Galing pala. Totoo pala. Huwag nyo i-overcook Ayan po. Nagbubuhag-hag. Siyempre, pag didikit po dito sa wooden spoon, may ginagamit pong mga Japanese na special spoon. Pero tingnan nyo naman, napakadaling scrape. Hindi po siya nakadikit. Ano lang, dumidik lang ng natural lang sa kanin. Yan, medyo combine lang po natin ang bahagya. Kahit bawat butil niyan sayang, mahal pa naman ang sushi rice. Mahal po. Sarap. Tapos ito po yung technique na pakikita ko po sa inyo. Kasi kucool down po ito ng 10 minutes. Iba nilalagyan yung mga Japanese. Nilalagyan po ng ng medyo wet towel. Medyo press po natin kasi sinaparod ko medyo pinipress po nila para wag na po yung press na parang may gusto kayong kurutin sa noo. Hindi ba? Ganyan lang. Nalagyan po nila niya medyo parang wet na niya po, wet towel, parang katsa. Para ma-absorb po yung moisture. Pero may technique po para ma-absorb ang moisture. Siyempre mag-evaporate po yun, di ba? So ganito pa gagawin po natin. Lagyan po natin ng ito. Lid splatter lid. Tapos lalagyan po si babay unang paper towel. Di ba? Pag nag-evaporate, ma-absorb ng paper towel yung moisture.
Smart ka talaga. Kaling ko. Smart ko. Di ba? Mag-green naman ganun. Sa apelitan. Yan. Tapos para medyo flat siya, just hold on. Isa pa. Gusto niyo ng quality sushi. Ako po kahit nahihirapan sa pinagagawa ko, ayoko pagsisihan to. Dahil ngayon ko lang po yung gagawin at diba? Kaya po natin ang plato para mag-flat yung paper towel. Medyo may pagka neurotica po yan. Center natin yan. Cool down po natin yan 10 minutes and then pisa na po natin gumawa ng sushi. At habang kinukool down o pinalalamig po natin ng sushi rice, yung mga feeling po, i-prepare ko na po. Meron po ako ditong tuna. Mas maganda bilhin po ninyo yung medyo buo para mas masarap po. Kasi pag yung sobrang durog, hindi ko po gusto, medyo watery. Yan, na-drain na po ito. Bilhin niya po yung yung in water. Pag po yun in oil. Tapos, meron po ko ditong sibuyas na pula. Pinupino po yung pagkakahiwa. Inasinan ko po ito. Hinalo ko, tapos nirest ko ng 10 minutes. After 10 minutes, sinugasan ko. So, wala na po siyang tapang na lasa. Masarap po yung may crunchiness. Yun po yung gusto ko eh. May kinakainan po kasi ko ditong session po, bukas po yung TV Kinakainan po ko ditong restaurant na sarap naman ito. Sabi ko, ano ilagay nyo dyan? So yun, simple lang. Sabi niya, sibuyas na pula, tuna, saka mayonnaise. Di ba? Hindi po natin masyadong lalaputan. Yung i-combine lang na po natin ng maayos. Para pag nilagay natin feeling sa sushi, masarap tignan. Hindi siya malabsa. Ito po, medyo light po yung mayonnaise ko. Yung nabili ko mayonnaise, medyo light po siya. Yan, kanya lang po. Kailangan malapot. Yun na po yan. I-rest lang po natin. Medyo i-press po natin. Kasi saan po ang gamit ko, kutsarang kubietos. Tapos pala sunod plastic yan. Press lang po natin yan. Ready na po. Meron din po ating surimi. Nabibili naman po. Frozen. Ready na rin po yan. At ang paborito ko pong feeling, carrots and cucumber saka bell pepper. Minsan pwede rin po bell pepper lang kasi manamis-namis po yun. Pero yung carrots saka yung cucumber. Depende po sa hiwa ang gusto po ninyo. Ayan po mga kawayan. Inabsorb yung moisture. Okay na po yung ating sushi rice. Pero parang may init-init pa. Konti pa siguro. Natin itsura. Ayun! Parang mas naging siya. Crystal. Clear. Kailangan po kasi malamig. Hindi po pwedeng mainit. Kasi pag naglagay kayo ng gulay, yung gulay may iba lasa. Parang maluluto. Tayo pa po natin ng baget. Ayan. Ready na po. Sa pagbabalot po. Mas maganda po, flat. Udin. 1 spoon na flat. Tapos, lagyan na tayo ng nori. Mukhang maganda naman itong nabili kong nori. Dali lang po Hindi na mabuti. Dahan-dahan lang. Kung saan po yung magaspang, doon po maglalagay. Kung saan po yung makinis. Kasi mararamdaman nyo po halos para yung itsura dahil. Ito po yung makinis, ito yung labas, ito yung loob. Natin. Nahin ko po muna yung surimi. Ito po yung surimi. Ito yung muna natin iba. Tandaan lang po. Ganda ng rice. Flat lang po natin to. Pwede kong gumamit lang. Kasi hindi naman po professional Pasensya na po.
Cut lang po natin siya na maayos. Tulog ng kutsara. Yung iba po, hindi po ginagamitan ng ganito. Kamay po talaga. Yung kamay po binabasa-basa. Tapos tinidiretso yung hawak at nilalagay po sa nori. Ako po kasi, kapag may natira, gagahin ko po yung pag-preserve po nila. Pag-store, hindi pag-preserve. Para hindi po masira yung sushi rice. Gamitan ko po ng utensils. Ayan, okay na po. Hindi naman po siya masyadong madikit. Ang galing nga eh. Ibig sabihin, tama po yung pagkakaluto ko. Lagyan na po ako ng surimi. Kasi ba dalawa? Yan. Tapos, ikat po natin. Medyo i-press. Ikot. Yan siya na po ah. Hindi pa po ako professional sa paggawa po ng sushi. Yan. Medyo lumagpas yung kanin pero okay lang. Kailangan pala hindi masyadong gilid na gilid. Yan. Press natin na maayos. Di ba? Ganda. Ganda rin itsura kahit first time ko. Ipan muna natin. Hiwain natin. Tingnan natin po yung itsura. Excited na rin ako eh. Yan, meron pa akong glass dish. Pag sabihin yan, medyo malalim. So, pag nilagay ko sa rep, lalagyan ko po ng cling wrap. Nakita ko po laging hinahati sa gitna. Kailangan gumamit daw po ng matalim na kutsilyo. Naku. Hindi pa yata ano. Bakit first time ko lang naman eh. Gasa natin yung kutsilyo. Para hindi gumipit. Hindi ko po alam kung ano pang ihiwa. Ilan po ah. Sensya na po. Ito kaya ano, steak knife. Dadali ko rin yan yung technique. Ayun. Ayun. Steak knife pala para mas maganda. Ayan po. Ilera ko na po dito. Medyo naparami lagay natin ng kanin. Yun alam ko na. Di ba? Ayoko pang madaliin. Kailangan pala madaliin yung ano, pagkaka-press. Recommend lang po ah. Tapos ito, hindi kasi kagandahan. Lalagyan ko po yun ng tuna sa ibabaw. Di ba? Maganda. Display natin. Yan, dito naman po tayo sa tuna filling. Hindi ko po masyadong pinuno doon sa dito. Sa gilid okay lang. Kapag nang-master ko, kasi marami naman po technique sa internet. Napakarami pong technique. Ito, hindi ko masyadong igigilid yung feeling na tuna. Inulit ko po sa mukbang. Pwede nyo pong i-fast forward. Yan, tama na yan, ano? Tama talaga sa mga manonood. Hindi panasan ba yan? Meron ko, pasensya na po, first time eh. Okay. Paano nga ba ulit? Okay. Tama ba? Okay. Ano ba ang pinagagagawa ko?
Siya na po ah. Sobra pa rin. Madami pa rin yung feeling na nilagay po. Ayun, umapaw. Dali, tanggalin ko po muna. Ano ba yung sushi mo? Kuya, burarang burar. Diyan na po. Nasaan pa natin? Matutunan ko rin po ito. Kailangan lang ng pasensya. Diyan na po. Press natin kasi kanina medyo loose yung isa. Ito. Yan, okay na. Lumabas na yung palaman. Yan natin. Yun. Yun. Kita naman yung palaman. So, hindi pala talaga kailangan na punong-puno. Kailangan pala nasa gitna lahat. Kaya pala yung mga natitirang ganito, yun, nilalagyan na piling sa ibabaw. Hindi nasasayang. Ito, yan natin ang feeling. Tuna or surimi o depende po. Nabili naman pong sushi roller. Pero gusto ko pinagtuna yung ganito. Kasi pag namaster ko po ito, mas okay po, di ba? Yan, dito na po tayo sa gulay. Ang bayan po yan, nagmumukhang suma ng gina. Alam po ninyo, ayoko po kasi gamitin. So kami po madali talaga, babasa inyo, ibababad nyo po ito. Ayoko po kasi masira. Kasi kung matira ako, di ba? Anong po yun? Lagay po ko dyan ng bell pepper, carrots. Ito, gustong gusto ko po ito sa sushi. Carrots. Yung cucumber po, yung pipino, tanggalan nyo po ng buto ah. Tapos, bell pepper. Ay, oh yun. Ito pala dapat. Kaya pala iba. Tapos rola. Kaya pala dapat pala, hindi sinasagad sa gilid. Para hindi sumobra. Kaya mas madali nga. Oo nga. Ganun pala. Okay. At least gets ko na. So wala na pong lalagpas po dyan. Pag yun po yung diin na parang gusto nyong apakan sa dibdib yung tinatala kayo sa buong barangay. Huwag ganun. Yan. Yun. Kuya, parang gusto mo nang gamitin niya ng egg wash para dumikit. Ginulupang siya kaya, no? Ayan. Ayan. Ayun. Yeah, I got it. Yan, tama po ito. Mas tama po itong diskarte nito sa isa. Ganun pala konting-konti. Kala ko marami. Pinanood ko kasi marami. Mga professional po yung pinanood ko. So, I was wrong. Okay. Tapos talaga natibigan po yung mga kachidya. Pero gusto pong panasan. Kahit medyo dumidikit-dikit eh. Yun! Kailangan pala mabilis. Kaya pala kailangan matalim ng kutsilyo at mabilis ang hiwa. At mabilis ka rin mahiwa. Yeah. Ganda. Mas maganda nga yung dating. Ito. Well, professional. Professional look.
Now I got it. Nadali na natin. Gawin ko na lahat. Kasi sa totoo may bisita po akong dati. Ngayon nakita niyo po kanina may salmon din, di ba? Roasted potato and carrots. Tapos sa ibabaw, nag-alternate po ako ng ano. Yung may mga po na alternate. Hindi ko po lalagay lahat. Tapos maghihiwa po ako ng slant na surimi. Gagawin po natin siyang toppings. Ganyan po natin sa gitna, yung mahaba. Yan. Tapos, lagay na po natin dito. Di ba? Kahit first time, alam ko naman yung essence of presenting a food. Galing ko talaga. Di ba? Medyo nangangapa po ako ngayon. Pero okay lang po yan. Ito po yung ating first tray of sushi. Di ba? First timer. Di ba? Dali na natin. Ito naman po yung isang style ng sushi. Ito po yung tinatawag na yung piga. Medyo hugas po kayo ng kamay. Hindi niyo po babasa yung kanin para hindi po magdikit. Yan, kaganyan-ganyan po. Pinanood ko kasi yung sushi doon sa Uvay ganito ginagawa. Ganyan ako tagilid. Tapos pinipiga niya ganyan. Yung dumikit okay lang yun. Yan, tapos ganyan. Tapos talagyan ng toppings. Di ba? Para hindi dumikit. Ganyan po talaga. Pero din po siyempre malinis ang kamay ninyo. Ang paggawa po talaga ng sushi, nako. Talagang it requires skills or skill. Kailangan talaga ng practice, galing. Dalawa. Diba? Galing ko, no? Nakita ko naman pa sa YouTube ganyan. Pinipisil mo na ng ganyan. Yan. Talagang pulusuhan ang labanan sa paggawa ng ito. Isa mas madali yung niro-rolyo. Ito parang, titingin nyo parang mas madali. Hindi rin pala. Kailangan consistent, tama yung sukat. At kailangan hindi siya maghihiwa-hiwalay. Ba, galing ko. Ay, ganun pala. Yun. Yan, di ba? Napakaganda po ng resulta. Para magkalasa po ito, gugupit po ako ng surimi. Tapos i-roll ko po para may konting saltiness. At linamnam ng dagat. Diba? Itong seaweed, pwede nyo rin pong ihalo sa soup yung tofu. Meron po kayong miso, Japanese miso. Magpakulo lang po kayo ng tofu. Tapos ng seaweed. Ito nga po masyadong aalatan kasi ang mga Hapon po ayaw po nila ng maalat. Yan. Kahit hindi naman pantay-pantay. Masarap din ito gawing snack.
Ayan, alam niyo naman po kung di sa akin pwede na yan. So, lalagay po tayo ng iba't ibang filling. Tapos, tagyan po natin ng seaweed para may contrast. Di ba? Ganda. Much appetizing. Ayan po mga kabayan, di ba? Gandang tingnan. Sa susunod din na po gagawa na pakihirap lang gawin, pero ang dali lang muna. Ayan! Ready na po ang lahat. Kaya na po tayo. Mabuhay! Ayan! Maraming salamat naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Pasensya na po, naka-bonnet po. Binuksan po bintana dahil nagluto po ako para mapalitan din po yung hangin dito. Naway safe po ang lahat. Konbanwa, hi, Benson San. Pagkatang isa pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyaya minigay po sa amin sa araw na ito na may bawat isang puligtas, lalo na po yung malalay po sa kanyang mga mahal sa buhay. Dumaling po sana lahat na may pinagdadaan, may sakit, kaya nabubala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanyang Jesus, amin. My pardon to my foreign viewers if I'm wearing, how do you call this? I forgot the name here of this in English. And I'm forgetting also some English words. Let's start. Pisa na po tayo, no? This is, ano pala to, instant ano po, ramen noodles. Ayan po. Ayan muna. Susi po muna tayo. Gusto ko ulit na ito yung noodles eh. Pag kumakain po sa mga buffet, sa mga Asian restaurants, ginagawa ko. Naghahalo ko na po yung wasabi sa yung toyo. Pumuna. Gusto ko may crunch. Ito may carrots. Ang sarap. Yan po ninyo recipe sa sushi rice. Napakasarap. Solid na solid. This yung buhagag pag kinain. May creaminess. Sulit na sulit. Yung alat ng seaweed, sarap. Malasa. Kakain po yung sushi. Bring niyo po talaga yung toyo po na pan-sushi. Kasi sushi po talaga walang alat. Ang nagpapalasa po talaga yung toyo. Para sa kare-kare di ba walang lasa. Papalasa talaga yung bagong. Ang pangat. Ito, pag may tuna, hindi po ako nagsasawsa sa may wasabi. Gusto po ako po ganyan.
Tapos meron pong preserved ginger. Luya. Sarap. Matamis. Ilan pa sa toyo. Yung luya po, purpose po niya para matanggal yung aftertaste na lansa sa bibig. Oh. Kita niyo po, firm na firm po yung sushi, yung bigas, yung kanin, yung sushi rice. Ito sa surimi, para po isang ano, no, prawn tail, para buntot ng subo. Lumalabas yung, pag naparaming masabi, yung lumalabas yung ahang sa ilong niyo, pero sarap na parang pag nawawala, hindi nag-i-stay. Oh. Ano po itong ating ramen? Kaysa ba? Di masarap pa, no? Ramen tapos may sushi. Ay, nako. Lalo na pala panahon ng tag-yelo. Hindi naman tayo sa may tuna na may naligyang karot. May mga sushi kasi na pag ganun yun, na nadudurog ko pag ganyan kanin. Ito po talaga, oh. Kaya ganyan niya, oh. Di ba? Oh. Tama tayo sa may bell pepper. Sarap. Bell pepper, carrots. Okay, pipino. Yan. Sarap po sa sushi yan. Masarap din fresh salmon. Hindi pa tayo nakalabas eh. Ang mahirap po makabili ng sobrang fresh salmon kasi pag winter. Naman tayo sa combine cucumber, bell pepper, carrot. Oh. Pag kumain po sa sushi, yun po talaga, paborito ko po yun. Yung pipino, bell pepper sa carrot. Oh. Kasi sushi na may mga mayonnaise na top sa mga sauce, hindi ko pa masyadong gusto. At ang ayaw po sa lahat sa sushi, yung prito. Kasi siya na po ayaw ng fried sushi. Diba? Ganyan po dapat ang sushi. Firm. Hindi naman siya sobrang malambot. Tama yung pagkakaluto. May konting kunat yung sushi rice.
Kung gusto niyo pong matamis pa, dagdagan niyo po yung mirin. Ito po, may kaunting tamis. Masyadong malaki ito. Hindi ko pa maubos to. May maganda, may pangmerienda ako. Mabibili po dito mga ramen. Ang lalaki. Isang bugsuan. Sarap. Lalo na yung sabaw. Nitingnan ko po eh. Sa wakas. Nakagawa rin ako. Ito naman po tayo sa ano. May sorini. Mahal sa ilong ko. Naparami lagi ko na sa pasabi. Ilang peraso po na yung kinagong sushi. Nakakabusog na po. Dami na rin po nun. Napakasarap. Ano ka na ba yun? Napagod kasi ako. Sa pag-prep, nakakapagod pala talaga yan. Hanga ako sa mga po niyan. Mga magawa. Pag-prepare. Tsaka din po sa braso.
Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang pasabayan niyo po sa amin sa araw na ito, na walang bawat po ligtas. Mas maging mapagkumbaba po, mas mahalin po pamilya, lalo po mga magulang. Kayo na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano po muna ako. Ano po, maraming salamat po sa inyong oras nila sa pinyalang alabi. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless nga po lagi ng araw. Laban lang!